Sa mga nag-aabang ng kanilang kapalaran ngayong 2025, Visions and Locks for 2025, mga swerte, malas at mga pangitain sa taong 2025, dapat nga bang paghandaan? Narito, pakinggan natin ang ginawang special report ni Bombo Isa Cotoner. Mga swerte at malas sa Year of the Snake, meron nga ba? Mga maaaring mangyari sa 2025, kailangan nga bang paghandaan? Ngayong araw mga kabombo at ka-Star Nation, matutunghayan natin ang mga predictions at visions na maaaring mangyari sa taong 2025 mula sa isang feng shui expert at isang psychic. Ang mga kanilang sasabihin ay pwedeng makatulong sa inyong pamumuhay sa susunod na taon. Ngunit munting paalala lamang na ang swerte at lahat ng mangyayari sa iyong buhay ay nakasalalay pa rin sa iyong palad. Gawin lamang itong mga gabay sa buhay. Sa pagpasok ng taong 2025, ayon kay Master Hans Kua, isang feng shui expert, ang illness star ay activated, kaya naman ay kailangang pangalagaan ang kalusugan dahil prone ng taon sa mga maraming magkakasakit. Dagdag pa niya na kailangan din nabantayan ang emosyon at ang pagbibigay ng tiwala dahil lalaganap ang maraming scams, cheating, at betrayal. Ang Year of the Wooden Snake ay magbibigay focus sa pagbuo ng pangalan, branding at reputasyon. Itong taon din na ito ay maganda na bumuo ng koneksyon dahil na rin sa katangian ng ahas na lumilingkis. Mainam na bumuo ng ugnayan dahil dito nabubuo anya ang swerte. Ang yinwood is like a flower. Dapat po itong yinwood na to, ang mga tao natin dapat may more on branding, name, reputation, beauty ang pinag-uusapan natin. Yinwood also signify also dapat maganda rin yung connections natin. Para siyang vines kasi connection siya, nakikikapit siya, nakiki-attract siya, nag-ride siya sa swerte ng iba. So we need teamwork, cooperation. Ang snake itself naman is a characteristic niya is a fire element. Fire snake also ay fire element. May wood tayong taas tapos may snake tayo. This signify ang swerte may cooperation this year. Nag-iwan din ng mga maaaring gawin si Master Hans para maging mabunga at maswerte ang bagong taon. Pagdating naman sa mga animal zodiac signs, nagbigay paalala rin siya sa mga pupwedeng mangyari sa pagsapit ng bagong taon. Dagdag pa niya na hindi dahil Year of the Snake ngayong taon ay magiging maswerte na rin ang mga pinanganak sa Year of the Snake. Kailangan pa rin mag-ingat. Ang mga pinanganak ng Year of the Snake, alam nyo ba, if you're Year of the Snake, tapos snake yung taon na to, meron kayong conflict for the year God. Of conflict for the year. Ang tawag natin dyan sa feng shui word is tai sui conflict o tai sui clash. May apat tayong sign na tai clash with the tai sui. Si pig, directly kalaban niya yun. Kaaway ng pig ang snake. That is year of the pig, hindi maswerte ang pig. Ang snake itself, pag year of the snake cat, snake year yun, hindi swerte. Tiger and monkey, itong apat na sign na to, ay may clash o may conflict with the tai sui 2025, Year of the Wooden Snake. Sa Year of the Wooden Snake, pagdating sa pera, dahil activated ang man star ng Year of the Snake, nasa kanila po ang success. Ibig sabihin na kailangan ng mga snake yun maging hands-on sa career, hands-on sa negosyo, para hands-on din ang pasok ng success o ng wealth o ng money sa kanila. Samantala, ipinahayag naman ni Jovi Vargas, isang psychic na sa pagpasok ng 2025, nakikita niya na magiging automation year ito. Ibig sabihin, mamamayagpag ang artificial intelligence, ngunit kailangan din itong pagtuunan ng pansin dahil maaaring magkaroon ito ng problema lalo sa mga tao. Mas magwe-welcome yung automation year na tinatawag. Parang mas magiging artificial intelligence. Yan ang medyo mas magiging focus ng science or magiging focus ng mundo. Dito magkakaroon ng konting problema ang dalawang tao at ang artificial intelligence. Kaya Year of the Snakes kasi, inaano ko lang dito, medyo magulo, medyo may mga gulo, may nakikita rin akong parang mga bansa na maaari magkaroon ng problema. Nagbigay prediction din siya sa mga maaaring mangyari sa politics at showbiz world ng Pilipinas. Anya, nakikitaan niya na magkakaroon umano ng kaguluhan sa gobyerno kaya kailangan na maging matatag ang mga opisyal na nakaupo. Sa showbiz naman, ipinahayag niya na magiging masigla muli ito, magiging malakas ang mga love teams na mabubuo. Itong election na darating, medyo may nararamdaman ako kung January na maaaring sumalubong ang konting malaking event na maaaring magulo. So, sana hindi mangyari, no? Pero ang politics sana hindi rin magulo, pero magiging magulo. Sana dasal naway maging peaceful ang itong nating politika natin.
Ito rin yung taon na medyo kailangan siyang mag-ingat talaga dahil sa mag-aalanganin ang posisyon ng planeta niya, no? Sa kailangan niyang magkaroon ng malaking pagbabago na kailangan makita iyon ng tao. So, maaaring magulo ang kung hindi man ganun kagulo pero magulo, no? Ang love team o yung team na tinatawag magiging malakas ito lalo na dito kay sa sumisikat na si Alden and Catherine. Babalik din ang sigla ng showbiz yung taon ng 2025. Pero syempre, may nararamdaman akong parang scandal o isang gulo na maaaring may kinalaman sa isang may pangalan. Pinaalalahanan din niya na ang mga ito ay mga paalala lamang sa mga susunod na taon. Maaaring mangyari, maaaring hindi. Marami ang pwedeng mangyari sa 2025. Pero nasa mga kamay at kagustuhan pa rin natin ang magiging kapalaran natin sa hinaharap. Laging sinasabi ko na mas maniwala ho kayo sa ating may kapal, sa ating Creator na si Jesus Cristo. Magdasal lang po kayo. Ang gusto ko lang sana ang tao maging malapit sa Diyos at maniwala. Read the Bible. Yun lang talaga. Paulit-ulit ko sinasabi sa kanila, read the Bible at maging mabuting tao lang tayo sa ating kapwa. And then yung mga bagay na nakikita ko, actually is a warning, maaaring paniwalaan, maaaring hindi. And I hope kung negative man yung mga nakita, mas dinadasal ko siyang huwag maganap. Sa ating pagninilay mga kabombo at Castor Nation sa mga ganitong klaseng mga paalala para sa susunod na taon, huwag pa rin kalimutan ang pananampalataya na mayroon tayo. Patuloy na magdasal para sa mabunga, masaya at ligtas na taong 2025. Knowing that there is the God who loves you, there's a God who provides for all our needs, God who knows more than what we know. Believe in that God and blessings will follow. I don't call it luck, I call it blessings. I don't call it wishes, I call it prayers. And I don't call it curses, but I would call it God's redirection of your life. Swerte o malas ka man sa susunod na taon, isa ang tiyak. Ikaw pa rin ang masusunod sa dagat ng buhay. Nasa kamay mo ang lahat ng swerte at malas na maaari mong matamasa sa buhay. Huwag lamang dito ibase ang daloy ng iyong buhay. Marami ang pupwedeng mangyari at magbago sa loob ng isang taon.